Pagkatapos ng launch ng Honda ADV 160 Road Sync at Click 125 version 4, nag-launch naman ang Yamaha Philippines sa kanilang bagong scooter na mas mura pa sa NMAX 155. This is the all-new 2026 Lexi 155. SRP po nito ay nasa 99,900 with two color options, matte green and black. Kung tutuusin, matagal na itong Lexi 155 na hinihintay dito sa Pinas, way back 2024 pa sa bansang Indonesia. At eto na nga, nakita na natin siya ng personal. Pero kahit papano, kahit late na siyang dumating sa Pinas, na-appreciate naman natin yung scooter na to. Akala nga natin magkasing same price lang siya ng NMAX at Aerox, pero naging mas affordable pa siya para sa isang maxi scooter. At ang nagustuhan ko pa dito ay yung gulay board. Napakalaking role po ng gulay board. Dami kang mailalagay dyan at pati yung legroom may space pa rin siya. Kahit late na siya dumating, di naman outdated yung design nito. Modern pa rin siya kung tutusin. At may hawig siya sa NMAX at Mio Gear. Pansin ko sa itsura ni Lexi 155, itong windshield ay naka-fix lang po ito. Yung daily running light, napaka-astig. Headlight at taillight nito naka-LED, pero yung mga signal light, naka-bulb lang siya. Manibela nito, same design sa Aerox version 1. At speaking of manibela, sa mga hand switches nito, meron itong menu button sa harap. High and low, signal light button at busina. Sa kabila naman, stop and start button, hazard button, and push start. Now, ano naman ang features ng Yamaha Lexi 155? Sa SRP nito na 99,900, naka-LCD display na po siya. Malaki din siya at visible yung mga infographics niya, at meron din itong Y-Connect na pwede mong i-connect yung phone mo via Bluetooth. Naka-SMG starter, meaning tahimik yung push start nito. Meron din itong auto stop system. Pag huminto ka ng 3 to 5 seconds, mamamatay yung makina. Meron siyang hazard switch. Yung key system po nito, sad to say, hindi siya keyless, pero naka-shutter lock naman for safety purposes. At may charging port. Pagdating sa makina, same lang daw sila ng engine ng Aerox version 2. It has a 155cc of displacement, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 4 valves, liquid cooled and fuel injected with Yamaha variable valve actuation engine. Meron itong 15.2 horsepower and 14.2 Nm of torque. Bore stroke of 58mm by 58.7mm, which is squared engine. Compression ratio po nito is 11.6:1. Disc brake sa harap at drum brake sa likod. Gulong sa harap 90/90/14 at sa likod naman 100/90/14 with tubeless tires. At pansin ko rin sa mags nito, kahawig siya ng Aerox 155. Gas tank po nito nasa 4.2 liters at may fuel consumption of approximately 43 kilometers per liter. Compartment po nito sapat lang sa half-face helmet, pero marami ka pa rin mailalagay na malilit na gamit. Seat height po nito is user-friendly, nasa 770mm, kaya sakto ito sa karamihang average height. Kahit lady riders, kayang i-drive ito. Ground clearance of 135mm, weight nito ay nasa 116 kg. Suspension sa harap, naka-telescopic fork, at sa likod naman single coil suspension. Tambucho po nito, kahawig sa NMAX 155, sporty tignan. Para sa ating overview, kahit 2024 pa ine-expect itong scooter na ito, kahit late na si Yamaha para sa launch nitong Lexi 155, ay masaya pa rin tayo dahil mas mura pa siya kesa NMAX at Aerox. Affordable pa rin siya sa karamihan, at kung papipiliin ka, Mio Fascio na 93,900 or Lexi 155 na nasa 99,900. Konting-konti na lang, makakabili ka na ng maxi scooter. At pagdating sa SRP, talagang mababa lang siya dahil kung ginawa pa itong keyless, naka-disc brake harap at likod, at nilagyan pa ng TCS and ABS, expect natin na magiging presyo nito ay kalapit sa NMAX at Aerox. Para sa mga updates ng ating motor review, please follow us on our Facebook page, Facebook Reels, YouTube Shorts, and YouTube channel, BasseyBoys.ph. Please like and share ang ating mga motor reviews para mabigyan natin ng detalyado at kumpletong information ang ating mga moto viewers para makapili sila ng kanilang dream bike. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. Ride safe, Rat Nation!